Ay ma'am, nandyan na po pala kayo. Kakapakain ko lang po sa mga aso. Nasaan si Monique? Bakit mag-isa ka lang dito? Akala ko ba may event kayo? Bumili lang po ng supply si ma'am. Kaalis lang din ho kasi ng mga bisita kanina. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Wala ka nang pakialam doon. Teka, don't tell me humarap ka talaga sa mga bisita na nakaganyan. Hindi ka ba nahihiya? Mukha kang basahan. Napamaang ang dalagang si Stella sa pagpuna sa kanya ni Roxanne. Lantaran pa nitong sinuri ang suot niyang simpleng t-shirt at pantalon na ngayon niya lang napansin na may dumi na pala. Bigla siyang nanliit dahil doon. Normal lang namang marumihan siya dahil sa pet shelter siya nagtatrabaho. Lagi niyang hawak ang mga makukulit na aso't pusa kaya hindi talaga maiwasang mangyari yun. Subalit hindi naman niya pwedeng patulan ng babae dahil kapatid ito ng amo niya. Ang tanging nagawa niya lang, huwag umimik habang tinutuloy nito ang pangmamata nang makita ang kamalian sa paligid. Hindi ko talaga maintindihan ang trip ng babaeng yon. Ang daming pwedeng ipatayong negosyo na may pera. Ito pa talagang napili niya, kaloka. Malapit na kayo magmukhang aso sa ginagawa niyo. Ano na namang tinatalak mo dyan, Roxanne? Pumunta ka lang ba rito para manglait? Nako, salamat ma'am. Buti nandyan na kayo. Tapos ko na pong linisan ng mga aso. Pwede na po ba ako mauna? Ay, oo Stella, ako na mag-aayos niyan mamaya. Mag-ingat ka sa pag-uwi. At ikaw naman, Roxanne, pwede ba? Huwag mo nang inaaway ang mga tao ko sa susunod. Masayang nakataka si Stella habang naiwan na magkapatid sa loob. Kunot naman ang noon ni Roxanne dahil sa pagsaway sa kanya ng kakambal niya. Ngayon niya lang napansin ang mga dala nitong malalaking supot na alam niyang para sa mga hayop sa loob. Hindi niya tuloy napigilang mapataas ang kilay dahil doon. Hindi ko namang inaaway ang mga tauhan mo, Monique. Bawal ko bang pagsabihan kahit konti, ha? Kahit feel na feel mo maging amo rito, huwag mong kalilimutan na may ambag ako sa pagpapatayo mo nito. May karapatan akong sabihin na nakakadiri siya kung talaga naman nakakadiring tignan. Pasalamat pa nga siya hindi ko pinuna ang pagiging tsaka niya. Tanggap ko na sanang nakikialam ka kung hindi mo sinusumbat sa akin at hindi ang bagyon kung walang mintis ka naman kung maningil. So, asa na nga ang bayad? Huwag mong sabihin na ang perang ipambabayad mo, nawaldas mo para sa pagkain ng mga hayop mo. Pambihira ka talaga. Napakamakasarili mo, Roxanne. O ito na, sa susunod magpaabiso ka na pupunta ka ha. Tutal wala ka namang malasakit at para ka lang kolektor ng pera dito. Sa halip na mainsulto sa may hinanakit na sinabi ng kapatid, ang pera lang na inabot ni Monique ang pinagtuunan ng atensyon ng babae. Nang mamaya pa ang mga magulang nilang dalawa, pinamanahan sila ng pera na pwede nilang gamitin bilang panimula. Nung mga panahong yon, wala pang plano sa buhay si Roxanne. Habang si Monique naman, desidido na sa planong makatulong. Binuhos agad niya ang pera sa pagpapatayo ng lugar na tahanan ng mga sinaktan at inabandonang hayop. Subalit sa katagalan, kinapos siya sa pagpundar. Kaya pinakiusapan niya ang kakambal na tumulong. Utang pala na itinuring yon ni Roxanne kaya naman ito siya ngayon at sinisingil si Monique tuwing kinsenas at katapusan. Next month ulit ha? Bye. Ay, pero wait. Oh, ano na naman? Alam ko na naman yung klase ng tingin mo ha. May lalaitin ka na naman ba? Tigilan mo na at umalis ka na agad. Dededmahin ko na lang sana to eh. Pero ang sakit kasi sa mata. Yang buhok mo, sisi. Try mo kaya ipa-treatment. Mukhang walis na kasi sa sobrang dry. Sa dami ng nakukuha mong donation, ano ba namang kumupit ka para maganda kang tignan? Kapag pinagtabi tayong dalawa, mas magmumukha kang nanay ko kaysa kakambal. Hindi ko carry, OMG! Ano? Hindi ka ba nangingilabot sa lumalabas sa bibig mo? Hindi ako kasimbabaw mo para magnakaw para lang gamitin sa kapritsyo, Roxanne. Mabuti pa umalis ka na lang habang nakakapagtimpi pa ako. Ang sensitive mo naman masyado. Concern lang naman ako sa'yo, no? O sige na, kung ayaw mo makarinig ng real talk, ikaw na lang mismo ang magpadala ng bayad sa susunod. Sige na, bye! Walang iniindang problema na lumabas si Roxanne. Sakto naman ang papaalis na siya ng may dumaan na prosesyon kaya napagilid siya. Samut-saring sasakyan ang dumaraan at nagpapaligsahan ng pagandahan ng disenyo.
Hindi siya pamilyar sa selebrasyon. Ngunit base sa kasiyahan ng mga tao, hula niyang dahil yon sa piyesta. Wala naman siyang pakialam dahil matagal-tagal na siyang hindi naninirahan sa lugar. Subalit napatulala siya sa panghuling dumaan. Pamilyar sa kanya ang lalaking kumakaway na lulan ng sasakyang yon. Kung hindi siya nagkakamali, yun ang lalaking dating nanligaw sa kanya. Napaisip naman siya ng malalim sa pag-alala sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ano nga ulit ang pangalan nun? Yung poging kadadaan lang ba? Si Sir Sandro yan. Ang yummy, no? Sayang may asawa na. Ayun, no, si Madam Dolores. Ay, nakaka-proud na nakakaingit talaga silang dalawa. Sana all! Bakit? Ano ba sila rito? Mayor ba o kapitan? Mukhang mga politiko ang pinaparada kanina. Hindi, te. Naku, hindi na nila kailangan sumali sa politika. Sikat sila dito dahil laging bukas tumulong sa mahihirap. Yung sikat na fast food chain tsaka mga malls na nakapalibot dito, sila may-ari nun. Hindi ba kasali ang mga gasolinahan na kumalat sa ibang lugar, ha? Grabe naman pala. Pagka-uwi ni Roxanne, agad siyang humanap ng dagdag impormasyon tungkol kay Sandro. Totoo nga ang sinabi kanina ng nakausap niya na big time ito. Tanda niya pa kung gaano ito kasugid na manligaw sa kanya nung bago siya umalis. Inayawan niya lang naman ang lalaki dahil wala pa itong maibubuga dati. Sa sobrang pagbusisi ni Roxanne, nakaabot na siya sa impormasyon tungkol sa pamilya ni Sandro. May anak na rin pala ito at mukhang maswerte ang napangasawa sa kanya. Umikot naman ang mata ni Roxanne. Inisa-isa niyang tingnan ang katangian ni Dolores at pinuna ang kung anong makikita niyang kamalian. Nabahiran man ang inis, ikinatuwa naman niya ng sobra nang makitang balak ng mga itong bumisita sa shelter ni Monique. Ngayon, maghihintay na lang siya ng pagkakataon na lumitaw sa harap ni Sandro. Baka sign na to ng mundo. Oh, bakit ka nandito? Hindi pa 15 ah. May bala ka bang gipitin ako? Hindi naman ako maniningil. Grabe ka makaduda agad, Sisi. Hindi ba pwedeng bumisita lang sa kapatid ko? Kung may binabala ka man, sa susunod mo na ituloy, Roxanne. May importante kaming gagawin ngayon. Ay, oo, nakita ko nga. May charity visit daw rito ngayon. May pupunta pa raw na importanteng tao. Mukhang magdadala pa ng camera crew. Sisikat ka na niyan panigurado. Hindi yan ang goal ko. Ang gusto ko lang makakuha ng tulong para sa mga kawawang hayop. Kaya kung may plano ka masama, wag ngayon, okay? Importante itong event sa shelter namin. Wala naman akong balak ha. Ang totoo nga niyan, balak ko pang tumulong sa inyo. Ano bang pwede kong magawa rito? Napanganga sa gulat ang nakamasidlang na si Stella sa sinabing yon ni Roxanne. Mas umigting naman ang pagdududa ni Monique sa pwedeng gawin ng kapatid. Gustuhin man niyang manmanan ang kilos nito, may mas mahalaga siyang kailangang unahin kaya pinaalalayan niya na lang ito sa assistant niya. Nang tuluyang makapasok si Roxanne sa pinaglalagakan ng mga pusa at aso, batid ang pangingimi sa kilos ng babae. Hindi sa ayaw niya sa mga hayop, talagang ayaw niya lang nadudumihan. Natuwa naman siya dahil may bakas na regular na nililinisan ng lugar. Hindi ito mabaho at halatang minemaintain. In fairness, kahit simple lang tignan at hindi bongga, mukhang malinis naman dito. Opo, sinisiguro talaga ni Ma'am Monique na walang bahid ng baho o dumi ang lugar. First time niyo lang po bang nakapasok dito? Ano naman ngayon? May problema ka ba ron? Wala naman po. Nga pala, kapag dadaan po tayo sa mga kennel, huwag kayong lalapit agad sa kanila ha. May mga aso talagang excited na makakita ng bagong bisita. May iba ring na biktima ng masasamang tao kaya baka mag-react na agresibo dahil sa takot. Kapag nakuha mo naman ang tiwala nila, magiging malambing din sila. Oo na. Asa na ba? Ingay mo masyado. Hindi na lang nagkwento ang assistant at hinatid na lang ang babae sa pinagpapahingahan ng mga senior dogs nila. Bubuksan niya na sana ang isa pang pinto nang biglang may lumundag na aso papunta sa direksyon nila. Hindi na nakaawat si Stella nang daganan si Roxanne ng malaki nilang asong si Bruno.
Todo hiyaw naman siya at parang kinakatay kung magpumiglas lalo na ng dilaan pa ng Golden Retriever. Nang matauhan si Stella, agad niyang kinuha si Bruno. Huli na nga lang ang lahat at puro na putik ang damit ng babae. Bruno, sit! Oh my gosh! Tingnan mo nga suot ko! Kontrolin mo nga yan! Uy, nahiningan na kasi kita, mami. Pero ganun lang talaga si Bruno sa mga gusto niyang tao. Harmless naman tong big boy namin. Ibig sabihin lang po nun, may pag-asa pa po kayong bumait. Aba, Nakakatuwa naman. Mukhang gustong-gusto ka talaga ng aso ah. Matagal na siya sa inyo, miss? oo. Ganun lang talaga maglambing si Bruno. Kayo ba yung bibisita ngayong araw? Nang hawiin ni Roxanne ang nagkalat niyang buhok sa mukha, doon lang sila maayos na nagkaharap ni Sandro. Namali ang timing ng pagkikita nila at hindi ayon sa plano ng babae. Itinuring niya na lang na mabuting bagay na naabutan siya nitong ganon. Kita naman ang pagkagulat sa itsura ng lalaki nang mamukhaan niya si Roxanne. Napalunok ito at napatingin sa likod na animoy may hinahanap. Roxanne? Ikaw na ba yan? Kailan ka pa nakabalik dito? OMG, Sandro, right? Tama ba ako? Ano ka ba? Hindi naman ako ganong lumayo. Napapabisita pa rin ako rito minsan. Lalo pat katuwang ako ng kapatid ko sa pagmamanage nitong shelter. Ganun ba? Hindi na kita nakita simula nung... Well, ganun siguro talaga. Naging busy tayo sa kanya-kanyang buhay eh. Balita ko, may pamilya ka na. Congrats pala. Yeah, salamat. Catch up tayo minsan? Han, nandyan ka pala. Kailangan na tayo sa pictorial. Naputo lang sanang pagpapalitan nila ng numero ng tawagin ito ng asawa niya. Nagdadalawang isip pa ang lalaki kung mananatili ba o aalis na agad. Ngunit sa huli, humingi na ito ng paumanhin sa babaeng kaharap at sumunod sa iba pang mga bisita. May pagtataka naman sa mata ni Dolores nang magtagpo ang tingin nila ng babaeng kani-kaninang kausap ni Sandro. Pamilyar sa kanyang mukha ng babae, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Nang umiti ito sa direksyon niya, napilitan din siyang ibalik yun sa babae. Nasayang man ang pagkakataon, natuwa naman si Roxanne dahil nasimulan niya na ang plano. Ngayong natimbang niya na ang reaksyon ni Sandro, alam niyang hindi na siya mahihirapan sa susunod niyang mga hakbang. Nakitipo naman ang mag-asawa kasama ang dinala nilang mga bisita. Mga estudyante karamihan ng mga yun kaya kailangang paalalahanan muna ni Monique sa mga dapat gawin. Nang oras na yon, hindi naman napigilan ni Dolores na magtanong sa asawa niyang kanina pa palingalinga. Guys, ready na ba kayong pumasok at mamita mga rescues natin? Ito nga palang guide sa bawat isa sa kanila. Feel free na magbigay ng treats, but always muna nating bantayan ang mood ng ating fur babies, ha? Dahan-dahan lang, sasamahan kayo ng ate at kuya sa pagpasok. Kilala mo ba yung babae kanina, Han? Oo, kabatch ko dati. Nagkamustahan lang at ilang taon kong hindi nakita. Nakauwi na pala siya. Ganun ba? Mukhang close nga kayo. Bakit hindi mo imbitahan sa bahay para makapag-catch up naman kayo at mapakilala mo ko? Sige, sa susunod ipapakilala ko kayo ng maayos sa isa't isa. Uy naku, nahuli na pala tayo. Sumunod ka na ron, Han. Baka hanapin ka na ng mga kasama natin. Baguhan pa naman yung mga chikiting. Nagmadali si Dolores nang mapagtantong na pag-iwanan na nga sila. Habang abala naman ang babae, nagpahuli si Sandro sa paglalakad para tanungin si Monique. Nagtataka kasi siya kung bakit ngayon niya lang na lamang nasa iisang lugar lang pala sila ni Roxanne. Teka Monique, bakit hindi mo sinabi sa akin nakauwi na si Roxanne? Kung hindi ko pa siya na-timingan kanina, hindi ko pa malalaman. Matagal nang pasulput-sulput yun dito, no? Mali ko bang dapat pala kitang i-inform na bumalik yun? Huwag mo sabihing na-attract ka pa rin kay Roxanne, Sandro. Hoy, may asawa at anak ka na ha, Diyos mio. Hindi sa ganoon. Walang mali siya yung pagtatanong ko, ano ka ba? May pinagsamahan din naman tayo dati. Kaya normal lang na magtaka ako kung bakit ngayon lang kami nagkita. Well, ayan na. Nagkita na kayo ulit. Okay na ba? Matanda na tayo para magtanim ka ng hinanakit dahil sa simpleng bagay. At ano ka mo? Pinagsamahan? Ang pagkakaalala ko lang sa'yo,
Ikaw ang lagi nakasunod sa kambal ko, tapos lagi ka namang nababasted. Uy, ang bibig mo ah. Baka gusto mo i-cancel ko yung donation ko rito. Charot lang ito naman. Pero seryoso, Sandro, kung anumang nararamdaman mo kay Roxanne, kalimutan mo na. Kapatid ko yon. Pero mag-ingat ka ron. Maayos na ang disposisyon mo sa buhay. May masaya ka ng pamilya. Kaya wag mong sisirain dahil lang sa nakaraan. Natahimik ang lalaki sa natirang oras ng pagbisita nila dahil sa bilin ni Monique. Hindi na niya ulit nakita nun si Roxanne at nang mahuli na naman niya ang sariling hinahanap ito, nakonsensya siya. May katotohanan naman ang sinabi ni Sandro sa asawa niya kanina. Magkabatch nga sila ngunit alam niya na higit pa ron ang lugar ng babae sa buhay niya. Mahal naman niya si Dolores at mahalaga ito sa kanya bilang asawa at ina ng kanyang anak. Saksi ang mga taong mapayapa silang nagsasama. Subalit alam niya sa sariling may mga panahong napapaisip siya kung ano nga bang mangyayari kung sila ang nagkatuluyan ni Roxanne. Nagsisi naman na siya agad sa ganong klaseng pag-iisip. Kaya pinilit niyang iwaksi ang alaala ng mukha ng dati niyang kinahuhumalingan hanggang sa makauwi na lang sila. Sa kabilang banda naman sa bahay ni Roxanne, tinawagan siya ng kaibigang Bading. Roxy, bakit hindi ka na ba sumasama sa mga travel namin? May iba ka na ba mga tropa dyan? Next time na lang, Joseph. Kailangan ko kasing tumulong sa kapatid ko eh. Alam mo na, tumatanda na rin yon. Ha? Eh di ba twin mo yun? Paano tumatanda? Tsaka ay mala namang unahin mo pa yan. Ikaw ba talagang Roxanne na kaibigan namin? Basta, may mas importante akong priorities ngayon. Sa susunod na lang talaga, okay? Babawi ako sa inyo. Pinatay na lang ni Roxanne ang tawag sa kaibigan nang magtampo pa ito lalo. Isa si Joseph sa mga kasama niyang mag-travel sa kung saan-saan. Kung may bagay man siyang kinahihiligan, yun ay ang magwaldas ng pera sa nais niyang bisitahing lugar. Ngayon nga lang, ang punteriya niya naman ay mapalapit sa dating manliligaw. Pansamantala niya munang ititigil ang pagliliwaliw. At bilang bahagi ng balak na yun, umaga pa lang, tinungo niya na ang shelter. Sa pakikinig niya kasi kahapon, nalaman niyang may dagdag na deliveries ngayon sina Sandro doon. Kaya naman hindi niya na pinalampas ang pagkakataon na mas lalo silang makapag-usap. Ma'am, nandito ulit kayo? Bakit? May reklamo ka ba? Wala naman po. Umalis nga po pala si Ma'am Monique. Dinala po sa vet yung mga senior dogs para sa check-up nila. Tamang-tama lang pala ang punta ko. Dumating na ba ang mga deliveries? Maya-maya pa po sila darating. Kayo po bang napagbili na ni Ma'am Monique kaya kayo nandito ngayon? Kaya pala, medyo nahihiya nga po akong humarap sa kanila eh. Mabuti nandito kayo, ma'am. Ay, ayan na po pala sila. Tulad ng sabi ng assistant, may humintungang pickup truck sa labas ng shelter. Agad namang binuksan ni Stella ang pinto na pagpapasukan ng mga tauhan. Sumunod naman siya at sumakto nga ang hula niya nang tumulong din si Sandro sa pagbaba ng mga sako. Hindi magkamayaw ang mga mata ni Roxanne sa pagtingin sa ginagawa ng lalaki. Nang matapos na ang pagbaba ng lahat, agad siya nitong nilapitan at binigyan ng magaang ngiti. Nagpaalam na ang ibang kalalakihan sa amo nila habang naging abala naman si Stella sa pagbilang ng mga dumating na donasyon sa loob. Ang naiwan na lang tuloy, silang dalawa ni Sandro. Salamat nga pala ulit sa pag-donate ha. Ang laking tulong nito sa mga rescues namin. Sorry din kung wala rito si Monique. Kailangan kasing mapatingnan yung ibang aso. Ayos lang, nagpaabiso na rin siya kagabi. Hindi ko nga lang in-expect na makikita kita rito ngayon. Ayaw mo ba akong makita? Dapat ba si Stella na lang ang pinaharap ko sa inyo? Hindi naman sa ganun. Akala ko lang kasi kahapon na yun na yung huling kamustahan natin tapos mawawala ka na ulit. Nalungkot ka siguro nung bigla akong umalis ano. Namiss mo ba ako, Sandro? Kasi ako, namiss kita. Napaubo si Sandro sa mga salitang yon ni Roxanne. Halatang hiya sa pamumula ng tenga ng lalaki at hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Ikinangisi niya naman ang ganong kilos. Natuwa siya dahil napatunayan niyang may kakaiba pa rin siyang karisma dahil kung umakto ang lalaki,
parang binatang nahihiya. Siyempre naman, namiss kita, naming lahat. Bilang kaibigan lang, ganun. Walang ibang ibig sabihin. Ang defensive mo naman masyado. Inaasar lang kita, ano ka ba? Alam ko namang loyal ka sa asawa mo. Nakita ko pala siya kahapon. Ang ganda niya ha. Siguro maganda rin ang anak niyo dahil ikaw ang tatay. Ang pogi mo pa rin hanggang ngayon eh. Bagay kayo. Binubola mo na yata ako, Roxanne. Alam mo namang walang makakapantay sa ganda mo. Mula pa dati, ikaw na ang pinakamaganda sa lugar natin. Sus, ikaw na yatang nambobola sa lagay na yan. Nga pala, nakapag-lunch ka na ba? Kain tayo sa labas. Libre ko na. Pumayag agad ito sa alok ni Roxanne. Mas sumaba lang ang usapan nila nang magsalo na sila sa pagkain na talagang tinandaan ng lalaking paborito niya. Mula sa pagtatanong ng babae tungkol sa mga negosyo nito ngayon hanggang sa mapunta sila sa pagbabalik tanaw ng nakaraan. Hindi na nila namalayan ang oras. Sa tagal ng pag-uusap nila, hindi na muling lumitaw ang tungkol sa pamilya ni Sandro. Tila nakalimutan niya ang parting yun ng buhay niya habang kasama si Roxanne. Naramdaman niya ang kakaibang galak sa bawat ngiti at pagtawa nito sa mga birong silang dalawa lang ang nakakaintindi. Umuwi man siya pagkatapos nun sa poder ng babaeng pinakasalan niya, unti-unti namang nanabik ang damdamin niya sa taong dapat ay matagal niya nang kinalimutan. Han, sigurado ka bang hindi ka sasama sa amin ni Cassie? Akala ko ba may napag-iwanan ka na ng trabaho mo sa opisina? Pasensya na talaga, Han. Gusto ko mang sumama pero kailangan ko kasing unahin yung problema ron eh. Hindi talaga maiiwasang may mangyaring ganito. Babawi ako sa susunod, okay? Tara na po ma, malilate na po tayo. O sige, Cassie, magpaalam ka na muna sa papa mo. Aalis na po kami pa. Ay nako, pinlano ko nga tong lakad para mapalapit kayong dalawa tapos wrong timing naman. Hindi ka na naman makakasama. Basta bumawi ka sa anak mo, Sandro ha. Huwag mong hayaang mas lalong lumayo ang loob niya sa'yo. Oo na, Han. Promise. Next time. Umalis na ang mag-ina ni Sandro at malimang pakiramdam, ngunit naginhawahan siya. Masaya man ang pamilya nila sa panlabas, subalit iba ang katotohanan sa loob ng kanilang tahanan. Ayos naman ang relasyon nila ni Dolores sa lumipas na mga taon. Talagang sa katagalan, nakaramdam siya ng pagsasawa. Magaan din ang samahan nila ng anak niyang si Cassie nung bata pa ito. Ngunit nang magdalaga, nagkaroon to ng kakaibang gusto. Noong magsimulang magbago ang kilos ng dalaga na hindi gaya ng mga kaedad niya, sinubukan yung baguhin ni Sandro. Dahil doon, nagsimulang lumayo sa kanya ang loob ng anak. Ang kawalan niya ng gana kapag kasama ang pamilya, walang-wala sa galak niya kapag nagkikita sila ni Roxanne. Sa isip niya, baka pinagtagpo sila ulit hindi lang sa panandali ang pagkikita, kung hindi dahil may mas malaki pang rason. Kanina ka pa ba? Sorry kailangan ko pa kasing tsumempo eh. Kararating ko lang din. Punasan muna natin ang pawis mo. Mukhang galing ka pa sa initan, no? Salamat. Magaling ka talaga mag-alaga, Roxanne. Baka masanay ako niyan. Pulero ka talaga. Pero teka, sigurado ka bang hindi ako nakakaabala sa initong nakaraan, Sandro? Parang napapabayaan mo na yata ang trabaho mo dahil sa akin. Huwag mo alalahanin yon. Sa dami ng empleyado ko, pwede naman sigurong hayaan ko muna sa kanilang trabaho. Ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito eh. Pero kung sawa ka ng kasama ako, magsabi ka lang. Ako na lang ang lalayo. Uy, concern lang naman ako. Sad boy ka naman agad dyan. Sige na, hindi na ako mag-uusisa tungkol sa trabaho. Sa buong trip natin na to, mag-e-enjoy tayo para mawala ang stress at lungkot mo. Lumipas ang mga araw at nawili na ang dalawa sa palaging pagliliwaliw na magkasama. Dahan-dahan ang nawawala ng oras si Sandro sa pamilya niya, habang si Roxanne naman ang mas nabibigyan niya ng buong atensyon. Sa una, pinapapaniwala pa ng lalaki ang sarili na ang ginagawa nila simpleng pagbabalik lang ng dating pagkakakilala. Subalit unti-unti ring nagiging malabo ang linya sa pagitan nun at sa pagtawid na para mas lalong lumalim ang kanilang samahan.
Hindi naman nakalagpas ang pagkatamlay ng asawa sa obserbasyon ni Dolores. Kaya nang minsang makita niya si Roxanne, gumawa na siya ng paraan. Roxanne, tama? Nasabi ni Sandro na magkabatch daw kayo dati. I'm Dolores nga pala, asawa niya. Yes, nice to meet you. Pasensya na, hindi ako nakapagpakilala ng maayos noong nakaraan. Hinahanap mo ba si Monique? Nasa likod pa siya. Ipapatawag ko na lang at... No, ipapaiwan ko na lang ang donations ko mamaya. Alam niya na yon. Honestly, ikaw talaga ang pinunta ko rito. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Sorry kung medyo nakakatakot ang pagkakasabi ko ha. Ang ibig ko sabihin, ikaw ang pakay ko dahil gusto sana kitang imbitahan sa gaganaping celebration ng anniversary namin ni Sandro. Lahat ng malapit niyang kaibigan, mahalaga rin sa akin. Kaya sana makapunta ka para mas makilala kita. Tama naman ako, di ba? Magkaibigan kayo? Oo naman. Walang kaso. Makakaasa kang dadalo ko. Salamat sa invitation. Hanggang sa makaalis si Dolores, nagririgo doon ang dibdib ni Roxanne. Hindi naman siya kabado sa plano niyang sulutin si Sandro. Ngunit aaminin niya sa sarili na hindi pipitsugin lang ang asawa nito. Binura niya naman ang pag-aalangan sa isip at hindi hinayaang daigin lang siya ng babala sa bawat salitang binitiwan kanina ng babae. Alam niyang hindi lang simpleng imbitasyon yon. Isang paraan yun ni Dolores para ipaalala sa kanya ang pwesto niya. Sa isip niya naman, kung akala nito na mapapaatras siya nun, patutunayan niya pang hindi siya takot. Tingnan natin ang tapang mo kapag pinatulang kita, Dolores. Pagsisisihan mong ikaw mismo nagbukas ng pinto para makapasok ako ng tuluyan sa buhay niyo. Ma'am, sino pong kausap niyo? Ano ba? Pasulput-sulput ka? Doon ka nga! Muntik na kita mapagkamalang matangkad na aso sa sobrang buhagag ng buhok mo. Wala ka man lamban suklay? My gosh! Ang sakit niyo naman pong magsalita. Roxanne, sumusobra ka na ha? Yung bunganga mo talaga. Kailan ka ba titigil sa pagtambay dito ha? Nakakagulo ka na sa mga nagtatrabaho. Buti sana kung tumutulong ka. Parang display ka lang naman dyan. Hindi na nakatiis si Monique at pinagsabihan na ang kapatid ng abutan niya ito. Wala pa man itong sinasabi, alam na niya ang balak nitong gawin. Mula kabataan, matayog na ang pangarap ni Roxanne. Mabilis itong magsawa kapag wala ng kwenta ang isang bagay sa kanya. Ngunit kapag nakita na niyang hawak na ito ng iba, doon siya gagawa ng paraan para maangkin itong muli. Sa nakikita ni Monique ngayon, ang puntirya nun, ang buhay ni Sandro. Kaya kung kaya niyang mapigilan ang maitim na plano ni Roxanne, susubukan niya. Maraming taong ka na nagpakasasa sa lugar na to, Monique. OA mo naman magdamot. Ngayon na naglalagi ako rito, pagbabawalan mo na ako. Tandaan mo, kung wala ako, pinagpatong-patong na hollow blocks pa rin tong pinakamamahal mong shelter hanggang ngayon. Alam nating pareho ang rason kung bakit ka palaging nandito. Akala mo ba hindi ko mahalata na dumidikit ka kay Sandro? Pamilyadong tao na yun, Roxanne. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Pero sobrang katsipan na yung ginagawa mo. Iba na lang ang puntiryahin mo, pwede ba? Kung makapangaral ka naman sa akin, ikaw bang asawa ha? Nakasalalay na kay Sandro kung ano mang gusto niyang gawin. Saka, ikaw lang naman to nagbibigay mali siya sa bonding naming dalawa. Kung may mali man sa ginagawa ko, ay di sana umiwas na yon. Inimbitahan pa nga ako ng asawa niya sa anniversary nila at dadalo pa ako. Tingin mo gagawin ko yung kung may balak akong manggulo? Ginawa ni Dolores yon? Oo, hindi tulad mo na mababa ang tingin sa sariling kapatid. Mukhang open-minded kasi siya. Natahimik si Monique at bago pa man niya balaan ng kapatid, umalis na lang ito ng basta-basta. Kinabahan siya dahil pamilyar ang ganitong eksena. Hindi itong unang beses na may ibang babaeng umaaligid kay Sandro. At hindi rin kauna-una ang pagkakataon na may inimbitahan si Dolores maliban sa mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Ang kadalasang ibig sabihin ng paghikayat nito ng estranghero sa mahalagang selebrasyon nila para magbigay babala. Mapanglait man at minsay malupit si Roxanne, alam niyang mas tusong kaharap si Dolores. Sa likod ng hinahon at kalmante nitong pakikitungo, nakatago ang kalkuladong babae.
Nako, lagot yun sa party ni Ma'am Roxanne, ma'am. Yung kakilala ko na imbita ron dati. Umuwi na lang siyang luwaan tapos nung sumunod na linggo, nag-abroad na yung luka-luka tapos hindi na bumalik pa. Ewan ko kung ano nangyayari pero akong natatakot para kay Ma'am Roxanne. Masama ang ugali niya at kung deserve man niya yun, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Stella. Sana lang talaga kaya niyang panagutan ng kung ano mang papasukin niya. Pero matanda naman na po yan si Ma'am. Hindi ka naman po nagkulang sa pagsasabi sa kanya. Hayaan niyo na lang na matuto siya. Taliwa sa mga paalala ng kakambal niya, talagang dumalo si Roxanne sa gaganaping pagdiriwang ng mag-asawa. Hindi niya alam ang motive, ngunit sinuot niya ang damit na alam niyang pupukaw sa atensyon hindi lang ni Sandro, kung hindi ng iba pang kalalakihang dadalo. Inihanda niya ang sarili. Hindi siya pwedeng maduwag sa pagpasok niya sa teritoryo ng iba. Bilang pagkuha naman ng opinyon sa suot niya, nag-video call siya sa kaibigang bading. Ano sa tingin mo? Bagay ba? Maganda naman sa'yo ang dress pero parang revealing masyado. Ano nga ulit yung pupuntahan mo? Wedding anniversary ng batchmate ko. Pwede na to, no? Ay, loka ka? Nasobrang ka sa glam. Baka matabunan mong celebrant, uy. Magpalit ka ron. Sana sinabihan mo ko agad para akong pumili para sa'yo. O iba talaga tong suot ko? At mukhang ma-overshadow ko ang wife? Oo, sobra. Baka akalain ng mga tao second wife ka. Well, yan ang goal ko. Salamat sa insight. Bye! Ha? Teka, Roxanne, sandali! Pinutol na ni Roxanne ang tawag sa kaibigan at pumanik na siya. Ginanap ang wedding anniversary ni Dolores at Sandro sa mismong bahay nila. Pagpasok niya, namangha siya sa sobrang ganda at laki ng bahay na to. Napalilibutan pa ng mga eleganteng muebles ang paligid. Hindi man bago yun sa paningin ni Roxanne, hindi niya maikakailang napabilib siya. Nang makarating sa mismong paggaganapan, nagkalat na ang mga bisita. Pagkalibot niya ng tingin, napansin niyang siya nga lang talagang may kakaibang suot. Uupo na sana siya sa isa sa mga nakahandang upuan nang sumulpot si Dolores na nakakapit sa bisig ni Sandro. Halata ang pagkagulat sa mukha ng lalaki nang makita siya, ngunit nandoon din ang pagkamangha. Oh, Roxanne, buti naman at nakapunta ka. Akala ko hindi ka na makakadalo sa sobrang busy mo sa shelter. Nabanggit kasi ni Monique na kulang kayo sa staff ngayon. Buti hindi naka-apekto sa iyo yun. Well, nakakaya naman kasi sa'yo kung inimbitahan mo ako tapos hindi ako pupunta. Hindi ko kasi sure kung magagalit ka kapag hindi ako sumipot eh. At baka bawiin mo ang donation. By the way, salamat nga pala at personal mo pa akong inimbita. Halata ngang hindi ka sure kung pupunta ka. Sa bongga ng dress mo mukhang nag-aalangan ka nga. Bagong-bago oh. Kabibili mo lang ba niyan? Ay, ito ba? Luma na to. Alam mo kasi depende sa nagsusuot yan. Talagang bumagay lang sa katawan ko kaya nagmumukhang bago. Alam yan ang mga nakakakilala sa akin. Hindi ba, Sandro? Oo, maganda ka. Pareho naman kayong maganda ngayong gabi. Lahat ng babae sa mundo maganda. Han, tara na. Magsisimula na ang party. Sa pagsisimula ng selebrasyon, ang tanging kasama lang ni Roxanne sa mesa ay ang mga nakatatandang kasamahan sa simbahan ng pamilya ni Dolores. Iba ito sa plano sana niyang ibalandra ang sarili sa mga kalalakihan. Nagmukha siyang katawa-tawa dahil panay ang usisa sa kanya ng matatanda. May ibang napaismid pa sa suot niyang sobrang bulgar at kita niya rin ang nagbubulungan pagkatapos siyang tignan. Ang hindi nila alam, isa-isa na rin niyang nilalait ang mga suot ng nasa paligid niya. Ngayong mas lalo niyang napag-aralan ng buong party, marami rin siyang nakitang kapintasan, gaya ng masyadong outdated na motif at ang mga kantang pinatutugtog na napaglipasan na ng panahon. Natatawa siya sa loob-loob niya dahil 40 pa lang ang mag-asawa, ngunit parang pang senior citizen na ang datingan ng handaan. May pumansin naman sa kanyang katabi niya. Iha, hindi ka ba nilalamig dyan sa suot mo? Nako, baka kabaging ka niyan. Nasa labas pa naman tayo. Ayos lang po ako, Lola. Huwag kayong mag-alala.
Sa bagay, bata ka pa naman at matibay pa ang buto-buto mo. Close ka ba doon sa mag-asawa? Ngayon lang kita nakita rito, iha. Opo, saglit lang ho Magsi-CR lang ako. Grabe na talaga ang henerasyon ngayon, ano mare? Sa kapanahunan natin, kailangan pa magpakasal sa butihing lalaki bago tayo maging lantaran sa mata ng asawa natin. Ngayon iba na, halos maghubad na sila. Papalayo na si Roxanne ngunit narinig niya pa rin ang sinabi ng matanda. Nang lingunin niya mga yon, umiiling pa ang grupo na parang dismayado sa lantad na likod niya. Dumiretso siya sa banyong nakita sa likod ng hardin at huminga ng malalim. Pinaalala niya sa sarili na hindi siya dapat magpadala sa mga ganong opinyon dahil hindi yun ang ipinunta niya rito. Mula kanina pa, nahalata na niyang sinadya ni Dolores na ilagay siya sa ganong sitwasyon. Kahit hinanda niya na ang sarili, mukha yatang namali pa rin siya ng pagtingin sa posibleng mangyari ngayong gabi. Minabuti na lang niyang umuwi. Sakto nga lang ng paglabas niya, nagulat siya nang makitang nakasandal na sa gilid si Sandro. Sandro, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba hanapin sa loob? Bakit ka ba pumunta rito, Roxanne? Siguro naman nakatunog ka na kung bakit ka inimbitahan ni Dolores. Sana hindi mo na lang siya pinansin. Kita mo tuloy ang nangyari. Ako ba sinisisi mo? Bala ko lang naman sanang pag-aangin ng loob niya kaya ako pumunta. Gusto kong ipakita na walang ibig sabihin ang pagkikita nating dalawa. Hindi ko naman akalaing gaganituhin niya ako. Alam nating pareho na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang tungkol sa atin, Roxanne. Alam mo, mabuti pa huwag ka nang bumalik doon. Pinag-uusapan ka na ng mga kaibigan niya. Baka kung ano pa masabi nila sa'yo. Ayokong magaya ka sa ibang nabibiktima niya. Ihahatid na kita. Pero, paano ang party? Huwag mo nang intindihin yon. Umalis na tayo. Dali. Walang pag-aalin lang ang nilisan nila ang party. Dinaan siya ni Sandro sa pinto na hindi mahahalata ng mga bisita. Nang makalayo sila lula ng sasakyan, hindi sigurado si Roxanne sa maaari nilang puntahan. Hindi na siya nagtanong. Hindi rin siya kinabahan at buo lang ang tiwala sa lalaking sumunod. Kung balak man siyang isama nito sa lugar na makakapagsolo sila, hindi siya aalma. Ngayong gabi, napahiyaman siya at hindi umayon sa gusto niya nangyari. Naisip niyang nagwagi na siya dahil siya ang kasama ni Sandro. Subalit nang tumigil sila sa harap ng bahay niya at hindi ito sumama sa pagbaba niya, nagtaka siya. Dagdag pa ang naging problemadong tingin ni Sandro sa kanya. May problema ba? Pwede ka namang bumaba kasama ako. Tulog na mga tao kaya wala makakakita magkasama tayo. Kapag bumaba ko ngayong kasama mo, alam kong wala nang atrasan to. Hindi ko alam kung kaya kong panagutan ang gagawin natin, Roxanne. Hindi to patas sa'yo at sa asawa ko. Mahalaga ka sa akin na hindi ko maatim na ilagay ka sa maling posisyon. Hanggang ngayon pala duwag ka pa rin, Sandro. Kanina naman willing kang umalis kasama ako. Tapos ngayon nandito na tayo, aatras ka? Anong problema? Pangit na ba ako sa paningin mo? Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Anong gusto mo iparating? Aminin mo man o hindi, alam kong hindi ka na masaya kasama siya. Ano pa bang pumipigil sa'yo? Hindi ko naman hinihingi na maghiwalay kayo. Ang gusto ko lang, bigyan mo ng chance tong sa atin. Binigyan na tayo ng pangalawang pagkakataon ng mundo, Sandro. Kaya mo bang baliwalain itong magandang bagay na ikakasaya nating dalawa? Hindi ko na rin alam, Roxanne. Blanko na ang isip ko ngayon eh. Aminin kong nagbalikan kung anumang nararamdaman ko sa'yo dati. Pero iba na ang sitwasyon. Hindi na tayo bata at ayoko may madamay. Pag-iisipan ko muna ang gagawin ko. Kaya naman sana... Sana ano? Sana maghintay ako? Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Ganti na rin siguro to sa mga panahong pinaasa kita. Kaya para patas na, sige, magtitiis ako. Pero mainipin ako, Sandro. Kapag napagod ako sa kahihintay sa'yo, ito na ang huling beses na makikita mo ko. Sa mga araw pagkatapos nun, nagmukmuk si Roxanne. Hindi na siya umaligid sa shelter ni Monique at mas piniling magkulong sa kanyang bahay. Nasabi man niyang maghihintay siya sa desisyon ni Sandro, hindi naman niya akalaing lumagpas ng 24 oras yon. Dati kasi, sanay siyang hinahabol at hinihintay. Ngayon, nangihina siya dahil hindi likas sa kanyang magpakumbaba. Hihilata na lang sana siya ulit ng araw na yon
nang may kumatok bigla. Nagulat naman siya nang makita si Joseph sa kanyang pinto. Joseph, anong ginagawa mo rito? Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko. Siyempre nag-aalala ako, kaya pinuntahan na kita, no? Sorry naman. Sige, ibaba mo na yung gamit mo dyan. Ay, Roxy, tumingin ka nga muna sa salamin. Mukha kang lantang gulay, oh. Kilala ka bilang mapanlait. Pero mukhang ikaw ang malalait dyan sa feslak mo. Naalarma naman sa punang yun si Roxanne at agad sinuri ang sarili sa salamin. Tama nga ang sinabi ni Joseph. Mukhang napabayaan na niya ang pangangalaga sa katawan dahil sa nangyari. Natagpuan niya na lang ang sarili na umiiyak sa harap ng kaibigan sa labis na konsumisyon. Nilantad niya rin dito ang mga nangyari na mga nakaraang araw. Ano ba kasing trip mo rito, Roxy? Talagang sa may asawa ka pa pumapatol? Eh kung mayaman lang naman ang hanap mo, ang daming lalaki nagkakandara pa sa'yo, no? Ibang lahi pa. Iba naman kasi to, Bes. Dating obsessed sa akin ang lalaking yon, kaya hindi ako titigil hanggat hindi nababalik yung pagkahumaling niya sa akin. Naku, umandar na naman yung sakit mo. Sabihin na natin nakuha mo nga siya, tapos ano, iiwan mo rin. Hay, halos kasing lala mo yung grupo ng mga babaeng na-meet natin sa isang isla dati. Natatandaan mo ba yun? Yung may paritual-ritual kasi takot silang agawin ng ibang kapareha nila? Ganon ka-intense yung eksena mo ngayon. Dahil sa sinabing yon ng kaibigan, may ideyang pumasok sa isip ni Roxanne. Pumasok siya sa kwarto niya at tinalughog ang album at journal na naipon niya mula sa partikular na islang yon. Pinagtaka dati ng kasamahan niya na habang sila'y takot, siya naman ay tutok na tutok nang kinakausap sila ng mga tao sa isla. Hindi niya akalaing ang tinuring niyang remembrance lang makakatulong pa sa sitwasyon niya ngayon. Nilatag niya ang mga yon at bumalik sa kanyang alaala ang kwento ng isang mga kasapi roon na may isang ritual na minana pa nila. Tungkol ito sa paglaga ng kagamitan mula sa biktima para iparanas ang paghihirap nang hindi nila inaasahan. Huwag mo sabihin gagawin mo talaga yun, Roxanne. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Huwag ka na lang kumontra, pwede ba? Ay, ewan ko na lang sa'yo ha. Imbis na marelax ako, sasakit pa yata ang ulo ko sa ginagawa mo. Basta labas ako dyan ha. Aalis na rin ako bukas at baka madamay pa ako sa kalokohan mo. Nakasaad sa journal ang mga kakailanganing gamit tulad ng mga tangkay o dahon na hindi pamilyar sa kanya. Wala mang alam sa ginagawa, ngunit dahil sa sobrang pagiging desperada, susubukan niya pa rin ang makakaya niya. Gaya ng nakasulat, dapat daw niyang makuha ang buhok o laway ng biktima. Ibalot yun sa dahon at pakuluan gamit ang mga tangkay sa mismong araw ng Biyernes. Hinintay naman niya ang tamang pagkakataon. At nang dumating ang araw ng Biyernes na saktong may event na dadaluhan si Dolores, kumilos na siya. Natsyempohan naman siya ng kapatid na kasamahan pala ng babae sa naturang event. Roxanne, hindi na kita nakita sa shelter ah. Akala ko lumuwas ka na. Saan ka galing? Bakit ka nandito? Bawal ba? Invited din ako dito, no? Ikaw? Kasama ka sa book club na to? Nakakatawa. Eh since birth hindi ka nga makatapos ng isang libro na hindi nagrereklamo. Ang judgmental mo masyado. Hindi porket maganda ako, hindi na ako pwede maging mahilig sa hobby niyong mga pangit. Napalakas ang boses ni Roxanne nang sabihin yon, kaya naglingo na ng mga tao sa paligid. Para umiwas sa gulo, dinikit na lang ni Monique ang kapatid sa tabi niya. Maya-maya pa, pansin niya ang tutok na tingin ng babae sa kinauupuan ni Dolores. Ang nakakapagtaka pa, matapos silang kumain, bigla na lang naglaho si Roxanne. Sa kabilang banda, pagkatapos ay palihim na kinuha ni Roxanne ang kutsarang pinagkainan ni Dolores. Nag-umpisa na siya sa gagawin. Sa mismong hapon ng Biyernes na yon, isasagawa niya ang ritual na inaasahan niyang magpapabalik kay Sandro sa kanyang piling. Sa kabilang banda sa bahay naman ni Dolores. Ma, ano po nangyayari? Bakit parang namamaga ang katawan mo? Anak, ayos lang ako. Lilipas din to. Hindi na to normal, Dolores.
Isusugod ka na namin sa ospital. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayoko sa ospital? Magpadala kayo ng doktor pero ayoko doon. Ayoko sa lugar na yon. Wala nang nagawang mag-ama dahil alam nila kung gaano kaayaw ni Dolores sa ospital. May pangit na karanasan kasi roon ng babae at hanggang sa pagtanda, dala-dala niya ang ganong takot. Kahit nga nang ipinanganak niya si Cassie, nagpumilit siyang sa bahay gawin, wag lang siyang tumapak sa ganong establishmento. Pinatawag ni Sandro ang pinagkakatiwalaan nilang doktor at nang mabigyan si Dolores ng gamot, ang akala nila magiging maayos na ang pakiramdam nito. Subalit nalipasan lang sila ng ilang araw na pabalik-balik ang pagtaas ng kanyang lagnat at lumala pa ang pamamaga ng katawan. Nauubusan na ng pasensya si Sandro sa walang bakas na paggaling ng kanyang asawa. Dagdag pa na sa mga oras na medyo maayos ito kausap, nauuwi lang sa pag-aaway ang dalawa dahil ayaw talagang papilit ng babaeng magpagaling ng maayos. Dala ng labis na problema, alak ang naging sandalan ng lalaki. At isang gabi, hindi niya namalayan dahil sa kalasingan, napadpad na lang siya sa bahay ni Roxanne. Ano, Sandro? Plano mo bang sirain ang pinto ko? Teka, lasing ka ba, ha? Ngayon ka na nga lang susulpot dito, ganyan pa ang lagay mo. Roxanne, pakiusap. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ikaw lang ang totoo nakakaintindi sa akin. Kaya tulungan mo ako. Patawarin mo ako sa mga sinabi ko sa'yo. Binabawi ko na lahat. Kunin mo na ako pabalik sa'yo. Ay, ano pa nga ba magagawa ko? Lahat ng oras ginugol ko para hintayin ka. Kaya, aayawan pa ba kita? Hindi na nagpakipot at agarang tinanggap na ng babae ang pagbabalik loob ni Sandro sa kanya. Ibinuhos ng lalaki ang pagdaramdam sa nangyayari sa asawa niya at nagpanggap na walang alam si Roxanne habang dinadamayan ito. Kinimkim niya ang matagumpay ng ngiti at ang buong akala niya kasing palpak na plano, tumalab pala. Mula ng araw na yon, lagi nang ganon ang sitwasyon. Buong araw mang pinapakita ni Sandro na butihin siyang padre de pamilya sa mata ng iba. Tuwing gabi naman, si Roxanne ang inuuwian niya. Umayo ng tadhana sa panig ng ngayoy kabit na babae. At para hindi paghinalaan at hindi na kailangang magpalipat-lipat ng lugar ang nobyo, siya na ang mismong pumupunta sa bahay nito. Anak, ito pala ang tita Roxanne mo. Naalala mo ba yung shelter na pinuntahan natin noong nakaraan? Siya yung isa sa may-ari. Pag-uusapan namin yung sorpresa na bala ko ilagay ron para sa mama mo. Roxy, ito si Cassie, anak ko. Hello po. Pa, napunta mo na ba si Mama? Hinahanap ka niya. Mamaya na anak, may importante pa akong gagawin eh. Teka, may tumatawag. Sandali Roxy maiwan muna kita saglit. Nang sagutin saglit ng lalaki ang tawag, naiwang magkaharap si Cassie at Roxanne. Tinignan ng babae ang dalaga ng mula ulo hanggang paa. Mula sa puro itim nitong suot at makapal na make-up, tama nga ang sinabi sa kanya ni Sandro na kakaiba itong mag-ayos. Cassie, right? Ilang taon ka na? 18 po. Oh, hindi halata sa outfit mo. Nasubukan mo na bang mag-change ng style? Pwede kang humingi sa akin ng advice kung gusto mo, dear. May alam ako mga butik dito na mabibila natin ng bagay sa edad mo. Salamat po, pero ayos na ako sa sarili kong style. Excuse me, pupuntahan ko lang si Mama. Maiwan na kita. Nang makaalis si Cassie, bumalik na rin si Sandro sa tabi ni Roxanne. Hindi nagustuhan ng babae ang paraan ng pagbaliwala sa kanya ng anak ng nobyo niya. Halata naman ditong hindi siya nito gusto. Kaya ang plano niyang pagpapabango ay naiba na. Hindi naman niya kailangan makagaangan ng loob ang dalaga. Ang mahalaga, hindi ito makasagabal sa landas niya. Mukhang nagalit yata sa akin yung anak mo, babe. Na-offend yata sa sinabi ko kanina. Huwag ka mag-alala, babe. Ganun lang talaga yun. Kailangan niya rin minsan ng gabay ng ibang babae sa paligid niya. Lagi kasing kinukonsinti ni Dolores kaya ganyan. Dahan-dahanin mo lang na kunin ang loob niya. Para sa susunod, pwede mo na siyang turuan na magsuot ng bagay sa edad niya. Hindi ba tayo pagagalitan ng asawa mo nito?
Sa kalagayan niya ngayon, hindi na nga yung makalakad na maayos eh. Magpapasalamat pa ako kapag nagkusa siyang lumabas ng kwarto. Siguro, hihintayin ko na lang na hindi niya na matiis ang sakit para siya na mismo magdala sa sarili niya sa ospital. Kasi ako, pagod na ako. Tingnan mo, kunot na naman yung noo mo. Relax ka lang kasi. Sorry na, ibay na lang natin ang topic, babe. Tanggalin na lang natin ang galit mo. Okay? Habang nagpapakalunod ang dalawa sa sariling kamalian, naiiyak na nagbabantay lang si Cassie sa tabi ng ina. Malayo na sa dating nakagisnan niyang babae ang nakahiga ngayon sa kama at halos hindi na makilala sa pamamaga ng bawat parte ng katawan. Dumilat saglit si Dolores at nang ibubuka na nito ang bibig para magsalita, dinakma nitong bigla ang sariling dibdib. Para itong nauubusan ng hangin at puno ng pawis ang mukha. Nataranta naman si Cassie at nagsisigaw na pinukaw ang atensyon ng lahat. Ma! Tulong please, tulungan niyo ako! Papa! Nasaan si Papa? Nagkukumahog naman ang mga tauhan sa pagpasok. Maging ang standby na doktor ay agad na tiningnan ang kalagayan ni Dolores. Panghuling pumasok si Sandro na aligagang inaayos ang suot na polo. Kasunod ni Roxanne na gulo-gulo ang buhok. Tumagal ng ilang minuto ang pag-agap sa pasyente ngunit naging maayos naman ang naging lagay kalaunan. Nang masabi ng doktor na kailangan na itong i-monitor at baka sa susunod matuluyan na sa atake sa puso, doon na lumala ang galit ni Cassie sa ama. Hindi niya na nakita sa kwarto si Roxanne, ngunit alam niyang nasa loob pa rin ito ng bahay nila. Ano nang gagawin mo ngayon, Papa? Uunahin mo pa rin ba ang babae mo? Kesa tumutok sa lagay ni Mama? Ano bang sinasabi mong bata ka? Bata pa lang ako, pero hindi ako bobo, Papa. Alam kong kabit mo mapanglait na babaeng yon. Wala na akong pakialam kung anong gawin mo. Basta unahin mo muna ang asawa mong nanganganib ang buhay. Ipapadala na natin sa ospital ang mama mo sa ayaw at sa gusto niya. Natagalan man ako, hindi ibig sabihin na pinabayaan ko na siya. Yung mga salita mong ganyan kasi hindi kita pinalaking bastos. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, kinakausap pa kita! Nilayasan na lang ni Cassie ang ama sa sobrang sama ng loob. Pagbaba niya, mas lalo pang nasira ang araw niya sa mga salitang narinig niya. Tumigil ka nga sa kakapangaral sa akin, Joseph. Kaya ko na to. See? Naging effective yung ginawa ko kahit first time ko lang ginawa. Sa sobrang effective, mukhang matitegi pa yata yung legal wife. Ha? Ako masama? Nasasabi mo lang yan kasi kahit wala kang bilib sa akin, nagtagumpay naman ako. Sige na, bay na. Balitaan na lang kita kapag kinasal na ako. Nagpupuyo sa galit si Cassie sa narinig mula sa babae. Hanggang sa madala na ang mama niya sa ospital para patingnan sa espesyalista. Hindi pa rin nabura sa damdamin niya ang puot. Naging stable naman ang lagay ni Dolores pansamantala. Hindi pa rin humuhupa ang pamamaga nito sa katawan. Hindi na siya nagtaka kung bakit sa dinami-raming test ay walang matuwid na diagnosis ang doktor. Doon mas napatunayan ang dalagang totoong ang kagagawa nito ni Roxanne. Gusto man niya itong kumprontahin, alam niyang madedehado siya sa kawalan ng pruweba. Ang tanging alam niyang makakatulong sa kanya ay ang lola niyang si Ason. Naalala niyang may alam ito sa mga pambihirang bagay kaya naman dali-dali niya itong pinuntahan. Apo, napabisita ka. Mag-isa ka lang pa. Nasaan na ang mama mo? Lola Ason. Oh, bakit ka umiiyak? Si mama po nasa ospital, Lola. Wala naman siyang ginagawang masama pero pinahihirapan siya ng walang iyang babaeng yon. Ano? Anong nangyari? Sino gumawa nito sa mama mo? Alam na ba ito ni Sandro? Mas masaol pa si Papa. Yung kabit niya may kasalanan kung bakit nakaratay si Mama. Hanggang ngayon nakadikit pa rin sa kanyang higat na yon. Sinasabi ko na nga ba, una pa lang wala na akong tiwala sa lalaking yon kaya pinag-aawayan namin ng mama mo yan. Sabihin mo sa akin ang lahat, Apo. Ako ang gagawa ng paraan para malagot silang pareho.
Ikinwento ng dalagang kaganapan mula nang una niyang napansin ang pagbabago ng papa niya, hanggang sa pag-amin ni Roxanne sa ginawa sa kanyang ina. Pagkatapos niya magsumbong sa matanda, naging tahimik ito sa malalim na pag-iisip. Kung anong kinarangyan ng buhay ni Cassie, gano'n naman ang ikinasimple ng pamumuhay ni Ason. Sa syudad man nakatira, mas pinili ng matandang wag sumabay sa mga makabagong pamamaraan ng iba. Sa kanya nakuha ng anak niyang si Dolores ang pag-iisip na hindi mapagkakatiwalaan ng ospital. Dahil mula pa dati, nakaukit na sa pamilya nila ang kasanayan na umaasa lang sa enerhiya ng mundo. Takot man sa kanya mga tao at napagkakamalang mambabarang sa pagiging malapit niya sa mga hayop, siya naman ang takbuhan ng mga ito kapag may kailangan. At dahil sa naturang kasanayan, ngayon, alam na niya kung sa paanong paraan niya magagantihan ang nanakit sa anak. Apo, makinig ka. Itong gagawin ko, kakailanganin ko ang tulong mo. Humanap ka ng impormasyon mula sa babaeng yun na magagamit natin. Bumalik ka sa akin pagkatapos, maliwanag. Gagawin ko po, Lola. Sa tingin niyo po ba, gagaling pa si Mama? Ako na ang bahala sa bagay na yun, Apo. Hindi ko pababayaang malagay sa panganib ang buhay ng pamilya ko. Walang panama ang kung sino mang kabit sa kapangyarihan ng pamilya natin. Nang sumunod na araw, hindi naging mahirap para kay Cassie ang pagkalap ng impormasyon tungkol kay Roxanne. Sa gabi ding yun, ipinarating niya agad sa lola ang mga nalaman. Natuwa naman ito at saglit na hinanda ang kakailanganin. May mga aso sa paligid ng babaeng yun. Tama ba ang pagkakarinig ko, Apo? Opo, isa siya sa may-ari ng animal shelter. Pero pwede po akong gumawa ng paraan para mapunta siya ron, Lola. Ako pong bahala. Ito, hanapin mo ang pinakamaliksing aso na makikita mo. Ilagay mo ito sa balahibo niya para makakuha ng dugo at pagkatapos gumawa ka ng paraan para madikit siya sa babae. Ang alagad ko na ang bahala sa iba pang gagawin. Pero Lola, delikado po ba to? Hindi nakamamatay ito, Apo. Sapat lang na sakit para danasin niya ang dobleng pagdurusa ng mama mo. Ay, hindi po si Roxanne ang inaalala ko. Yung aso po. Delikado po ba ito sa aso? Ay, huwag ka mag-alala. Taga-karga lang ang aso at konting dugo lang ang kailangan. Hindi sila maapektuhan. Kinabukasan, nagtaka si Roxanne dahil nagpasama sa kanya si Cassie sa shelter. Himalang magaan ang trato nito sa kanya kaya todo man siya. Nang nasa kalagitnaan sila ng pagtingin-tingin sa mga aso nang bigla na naman siyang dambahin ni Bruno. Di gaya nung nakaraan, minimal na lang ang reaksyon niya ngayon. Kailangan niya ring ipakita kay Cassie na wala siyang bahid ng pandidiri. Kaya tiniis niya ang medyo natagalang pagdikit sa kanya ng aso. Wow, Ma'am. Talagang naging magaan ang loob niyo kay Bruno, ah. Hindi niyo na tinataboy. Pwede ba? Kailan ko ba ginawa yun, ha? Dati pa kaming close ng good boy na to, eh. No? Mukhang malapit nga po kayo, Tita Roxanne, ah. Tara na. Pupunta pa tayo kay Mama. Pilit na tuwa ang nakabalandra sa mukha ni Roxanne sa buong pagsasama nila ng araw na yon ni Cassie. Ramdam niyang dahan-dahang nangihina na si Dolores. Araw na lang ang bibilangin bago ito mawala na ng tuluyan kaya ngayon pa lang nagpapabango na siya. Dahil baka bukas makalawa, siya na ang susunod na asawa. Nagpatuloy ang magkalaguyo sa pagsasama sa kabila ng kinakaharap na problema ng pamilya ni Sandro. Pinapakita man ng lalaki na todo alaga siya sa nagpapagaling na asawa, salungat naman ang katotohanan. Tila ba may sariling mundo sila ni Roxanne at kahit nasa paligid lang ang kanyang anak, hindi na sila nag-aalangan. Ang dalaga naman, naghihintay lang na tumalab ang ginawa ng kanyang lola. Ang binigay sa kanya ni Ason noong nakaraan, maliit na garapon na naglalaman ng kakaibang insekto. Bago pa man sila maghiwalay ni Roxanne noong isang araw,
Pasimple niya nang naiwan ng insekto sa braso ng babae habang itinatayo niya ito ng dambahin ng malaking aso. Sigurado siyang naglalakbay na ngayon ng insektong yun sa katawan ng babae. Kaya naman naghihintay na lang si Cassie sa pwedeng mangyari rito. Ano ba yan? Tingnan mo nga ang likod ko, babe. Parang may gumagapang na Makati. Saan? Parang wala naman ah. Iangat mo nga saglit ang damit mo. Hala, ano to? Bakit? Ano nangyayari sa likod ko? Hoy, magsalita ka, Sandro. Tinatakot mo ko. Kanina mo pa ba kinakamo to? Ang daming sugat at parang pigsa, Roxanne. Patignan mo na yan. Ano? Pero may lakad pa tayo. Unahin mo na muna yan. Bumili ka ng gamot. May gagawin din ako ngayon eh. Kaya sa susunod na lang tayo magkita ulit. Saksi si Cassie sa nangyari. May liksi tuloy sa bawat hakbang niya papunta sa pagbisita sa ina. Nararamdaman niyang ito na ang simula ng penitensya ng sumira sa pamilya nila. Si Roxanne naman ay agad na pumunta sa kanyang kakambal upang humingi ng tulong. Oh, bakit pawis na pawis ka, Roxanne? Ano nangyayari sa'yo? Monique, tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Kagabi pa nangangati ang katawan ko. Parang may gumagapang sa balat ko na gustong kumawala. Patingin nga. Ay, Diyos ko, ano to? Puno ng pigsa ang balat mo. Malapit nang mapuno ang buong likod mo. Ay, ma'am, ang baho naman. Ano po nangyari dyan, ma'am Roxanne? Bakit ang baho ng likod nyo? Napatakip na ng ilong ang assistant. Totoo ang sinabi ni Stella. Umaalingasaw nga ang masangsang na amoy galing sa sugat ni Roxanne. May lumabas na dilaw na likido sa ilang pigsa at nang gumalaw siya, lumatay ang basang likido pababa sa iba pa niyang suot. Masuka-suka naman ang reaksyon ni Stella dahil hindi niya na nakayanan ang nakikita. Ilang taon na siyang nag-aalaga ng mga rescues na may kondisyon sa balat, subalit itong kumakalat sa kabuuan ng babae, hindi niya masikmura. Hindi na rin matiis ni Monique ang nakikitang kalagayan ng kanyang kapatid at ang masangsang na amoy nito. Bakit hindi ka nalang dumiretso sa ospital, Roxanne? Sa tingin mo ba kaya kong humarap sa ibang tao ng ganito? Kaya nga ako lumapis sa'yo kasi wala na akong ibang choice. Mabuti pa, sasamahan na lang kitang ipatingin yan. Halika na. Ayoko nga sabi. Ayokong pumunta sa ospital at mapapahiya lang ako doon. Kung wala ka na namang maiisip na ibang paraan, sa iba na lang ako hihingi ng tulong. Wala kang kwenta. Gusto mong pigilan ni Monique ang padalos-dalos na kapatid. Wala na rin siyang nagawa ng ito na ang nagpumilit na umalis. Kahit naman kasi hindi sila gaanong magkabati ni Roxanne, may malasakit pa rin siya rito. Hindi niya na rin tuloy alam ang gagawin. Umuwing bigo si Roxanne. Mas matimbang sa kanya ang maaaring kahihiyan na matatamo kapag lumapit siya sa espesyalista kaysa sa matinding sakit na nangyayari sa kanyang balat. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang naligo. Ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang mabahong amoy na mas lalong lumalala habang tumatagal. Ang babaeng nakikita niya sa salamin, sobrang layo na sa dating katawan na kanyang pinagmamalaki. Ngayon, ramdam niya pa rin ang gumagapang na kung ano sa ilalim ng kanyang balat at parang kinakagat ang kanyang laman. Nang masipat niya pang mabuti, galing yun sa nakabukang sugat. May isang insektong pilit na lumalabas. Napasigaw siya sa sobrang hindik. Hindi niya na nakayanan kaya tumawag na siya sa kaibigan para humingi ng tulong. Joseph, nasan ka? Tulungan mo ako pakiusap. Ano problema, Roxanne? Ito, tingnan mo. Nakikita mo ba to? May alam ka ba kung paano ito mawawala? Wala na ako ibang malapitan. Para akong pinarurusahan sa hapdi. Ano yan? Para ka namang sinumpa, Roxanne. Nasa malayong lugar ako kaya hindi kita mapupuntahan agad. At kahit malapit ako dyan, I don't think may matutulong ako sa'yo. Pasensya ka na, Bes. Ano? Joseph, sandali! Kausapin mo ako, sandali lang! Sa kabilang banda habang abala si Sandro sa pagpirma ng mga papeles, bigla siyang may naramdamang hindi kaaya-aya sa kanyang batok. Sinubukan niyang pagpagin yun, ngunit mas lalong kumalat ang parte kung saan yun mas nakakairita. Nang maalala niyang itsura ng balat ni Roxanne, doon na siya nataranta.
Hinubad niya ang pang-itaas na saplot at binuhusan ng alkohol ang sarili. Nang kunin niyang maliit na salamin na pagmamay-ari ng kalaguyo at tinapat yun sa batok niya, doon niya nakita ang pabilog na marka na parang nagngingipin. Tanda niya pang sa sobrang pangaharot ng babae, kinagat siya sa parting yun. Naging balisa na ang lalaki sa napagtanto. Napasapo na lang siya ng ulo sa kung anong gagawin. Sa tagpong yun naman siya namataan ni Roxanne. Humahangos itong lumapit sa kanya na mas lalo niyang ikinainis. Ano ka ba, Roxanne? Di ba sinabi ko na ipagamot mo muna yan kung anumang nandyan sa balat mo? Mukhang nahawahan mo patuloy ako. Hindi ko rin alam ang nangyayari, Sandro. Baka pwedeng magpadala ka na lang ng doktor dito sa bahay mo para mapagamot tayo pareho. Tapos ano, kakalat ang chismis sa may kung ano ako nakakadiring sakit? Ikaw na lang ang huling malalapitan ko. Matitiis mo bang makita akong ganito? Hindi ko maatim na makita kang ganyan at lalong hindi ko maatim na malanghap ang amoy mo. Mabuti pa umalis ka na lang, Roxanne. Pakiusap, huwag mo na ikalat ang kung anumang sakit mo sa buong bahay ko. Kung may kailangan ka, gamitin mo na lang yung perang nabigay ko. Ituring mo na lang na huli na natin itong pagkikita. Ano? Pero Sandro! Tulak-tulak ni Cassie si Dolores sakay ng wheelchair. Habang nakaalalay naman si Ason kasunod nila. Kagagaling lang nila sa ospital. Pagpasok pa lang ng bahay, sinalubong na sila ng nakakasulasok na amoy. Sakto namang nadaanan nila ang opisina ni Sandro. Rinig na rinig nila ang palitan ng sigaw. Sa pagkakataong yun, tumambad sa kanilang paghila palabas ng lalaki kay Roxanne. Luha nito, gulo-gulo ang buhok at basa ang damit sa pinaghalong pawis at likidong galing sa sugat na aktibo pa ring dumadami. Unang nanlaki ang mata ni Sandro nang makita ang tatlo. Sinundan naman yun ni Roxanne na sinubukan pang itago ang mukha. Ito ba ang pag-welcome niyo sa akin? Kakaiba naman kayo kung sumalubong. Han, mali ang iniisip mo. Pinapaalis ko lang to kasi nang gugulo. Kailan ka pa nakalabas? Magaling ka na ba? Siguro 1 week ago. Pero dapat alam mo na yan kung bumibisita ka kahit saglit lang. Ano nga bang pinagkakaabalahan mong sobrang importante na hindi mo man lang ako nabibisita? Ha, Sandro? Sandro! Manahimik ka! Han, magpapaliwanag ako. Narinig mo kung paano kanyang sigawan, Roxanne? Kita mo na ba kung paano kanya pagtulakan sa oras na hinang-hina ka? Yan ang klase ng lalaking pinaghirapan mong agawin. Akala mo ba dahil sa yaman niya naka-jackpot ka? Sa totoo lang nakakaawa ka. Napayuko si Roxanne nang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Nagbalik tanaw siya sa daming paraan na ginawa niya para lang maagaw si Sandro. Umabot pa siya sa puntong nakasakit ng inosenteng tao para sa lalaking pandidirihan lang din siya sa huli. Kung sa iba lang sigurong pagkakataon, nilait na niya ang babae sa mga katagang sinabi nito. Ngunit ngayong lugmok na siya, iba na ang nasa isip niya. Tumayo si Roxanne para salubungin ang mata ni Dolores. Alam kong karma ko na to sa ginawa ko sa'yo. Huli na ang lahat pero aaminin ko. Ako ang may gawa kung bakit ka biglang nagkasakit. Kung bakit biglang namaga ang katawan mo at muntik kang atakihin sa puso. Walang salitang makakapantay sa ginawa ko at hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Pero humihingi ako ng tawad. Ano? Alam ko, Roxanne. Kaya siguro kitang patawarin. Pero hindi pa sa ngayon. Ayokong magtanim ng sama ng loob. Pero sobrang lala nitong ginawa mo. Hayaan mo siyang maghirap pa, anak. Kulang pa yan sa dinanas mo. Nay, pahupain niyo na. Dama ko ang galit niyo pero ayokong dalhin to sa konsensya ko. Ayoko rin kalakihan ni Cassie ang ganitong paraan ng pagganti. Cassie? Sorry po, Mama. Nagawa ko lang naman yun para gantihan siya. Wala ka namang ginagawa masama pero ginanyang ka niya. Ikaw babae ka. Sorry rin sa'yo. Dahil ako nagsabi kay Lola na gawin niya sa'yo. Pero kapag inulit mo pa, isusumbong kita ulit sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng dispensa sa akin, Cassie. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa ang ginawa mo. Ako ang humihingi ng tawad sa inyo dahil ako ang punot dulo nito. Labag man sa kalooban ni Ason, sinunod niya na lang ang hangarin ng anak.
Kinuha niyang pansipol at ginamit yun. Mula sa mga sugat ni Roxanne, dahan-dahang nagsilabasa ng mga insektong nakalibing sa ilalim ng balat niya kanina. Maging si Sandro, napahiyaw dahil mula sa kanya, may gumapang din pababa palapit kay Ason. Mula sa isang insekto, mabilis na nanganak yun sa loob ng katawan ng dalawa. Hindi man kaaya-aya ang resulta, nakaramdam naman ng ginhawa si Roxanne nang nagsipulasan na sila. Inilabas ng matanda ang parang sisidla na papasukan ng mga insekto, para namang may sariling utak itong nagsunuran sa kanya. Salamat po, Nay. Hindi ko to ginawa para sa'yo, lalaki ka. Kung ako lang ang masusunod, mas malala pa ang sasapitin mo. Salamat po. Salamat. Pangako, hindi na to mauulit at pagbabayaran ko ang ginawa ko. Sana mapagtanto mo pa na sobrang delikado ang unang ritual na isinagawa mo, iha. Kung hindi ko naagapan agad, wala rito ngayon si Dolores para bigyan ka ng pagkakataon. Kaya sana, kung magbabago ka man, gawin mo sa paraang hindi ka nauulit pa. Ilang buwan ang nakaraan, nabawi man ang sumpa, natira naman ang mga marka ng sugat sa katawan ni Roxanne. Hiniwalayan ni Dolores ang asawa at umalis na sa puder ni Sandro kasama ang anak. Sa huli, ang lalaking hindi makontento sa maayos na buhay, naiwang mag-isa at sobrang lungkot. At ang mapanglait na kabit, isinumbong ang sarili sa alagad ng batas dahil sa ginawa niya, pinagtangkaan niya pa ring patayin si Dolores. Salamat sa pagbisita, Monique. Laking tulong nitong pinadala mo. Sigurado ka ba rito, Roxanne? Nasabi na ni Dolores na hindi mo na kailangan isuko ang sarili mo. Kung magbabago lang din naman ako, gagawin ko na sa tamang paraan. Nasanay akong laging nakakatakas sa mga kasalanan ko. Ngayon, paraan na rin to para makabawi ako. Nagpatuloy ang lahat sa buhay kahit may kaunting pait. Natutunan nilang may mga bagay na hindi natin makakamit kahit na ipilit. Naidaan mo man sa panglalait ang naipong hinanakit. Kapag ito'y paulit-ulit, masakit ang magiging kapalit. Wakas!